Naku, Congressman Sandro, na-chismis na naman na isang bugaw raw o namimigay ng babae. In short, human trafficking. Isa raw ang kapitbahay na sa wakwak ang nagbigay ng informasyon sa ginawa ng kongresistang ito. Ang mga babae raw ay bilang balato para sa mga kongresista upang maamindahan ang panukalang batas para sa tsa-tsa o kon-kon. At hindi lang yun, namimigay pa raw ito ng 2 million bawat kongresista. May panunuhol? OMG! Sandro Marcos mismo. Ayon sa ating source, si Sandro Marcos mismo ay nagdadala ng mga kababaihan na nireregalo nga dito sa sa mga kapwa niya senador at dinadala pa sa kondominium, binibigyan pa ng kondominium. Ito pa yung nagawakwak? Yung Yes. nagawakwak? Kasi meron kasing nag-titid sa akin na kapitbahay nila sa wakwak. Oh, wow. Ano to ba? Ano to current ito? Nagsisid sa iyo? Yes. Oo. Oh my God. Meron kasi akong, nagawakwak daw kapitbahay. Ano to? Yung nagpuna gaganon? Yes. Yeah. Alam mo, agent, no, ang daming issue talaga. Alam mo ako, kasi hindi nakilala mo ako nung na-release ko yung PIDEA leaks eh. Pero gusto ko tanungin sa'yo bilang isang polis, alam mo, nung December, meron akong nilabas dito na issue, galing mismo ito sa loob ng Congress na bago Christmas break, ang Congress ay nagpa-party. Etong sila Tambaluslos, itong mga kongresista, at etong si Sandro Marcos, na nagbigay ng tig to 2 million actually sa mga, according to my source, dito sa mga kongresistang mga ulupong. At aside from that, meron pang dinalang mga kababaihan na niregalo sa mga kongresista. Well, niregalo, when you say regalo, it's Regalo? Oo. Yeah. Regalo as gagamitin doon sa, parang... Sa makatuwid. Sa makatuwid. Suksyakan, no? Yun po, ibahin ko na lang yung salita ko. Kumbaga, ginugaw, okay? Ginugaw nitong mga kongresista mismo na dinala doon noong December para gamitin o samantalahin ang mga kababayan. I think, itong mga babaeng ito siguro yung trabaho nila or they're desperate. I don't know. Basta yun lang yung nakarating na information na in-expose ko in December. Kaya galit na galit ako kasi 2 million pesos each ang binigay dito sa mga kongresista. Regalo nung Pasko. Galing sa pera ng bayan. Ang bayad sa? Para maliban. Iba yun. Iba kung pambayad sa tsuka. Para i-push nila ang charter change. Kasi during that time, hindi pa na-booking. So, 2 million, regalo ng Pasko, para i-push ang charter change, and plus babae, para tsuktsak chenes. Sorry, nahawa na kayo. Tinatawag na People's Initiative. Yes. Daw na ginagamit nila na isa sa mga provision ng 1987 Constitution na kung hindi man doon sa, yung taong bayan through doon sa People's Initiative. So, yun, yung time na yun ng December. Kasi, bilang isang polis, gusto kong tanungin sa'yo. Ikaw ba, bilang isang polis nung panahon mo, meron ka bang mga operation na ganito, let's say politiko o celebrity o whoever na ibinibenta yung mga kababaihan mismo sa mga politiko. Di ba high crime din ito, JF? Oo, marami kami na-encounter na ganyan, na pinare-regalo yung mga babae. May mga, may mga operation kami dati, Nag-English ka muna, Nick Jello. Na yung mga babae, nire-regalo, kapalit ng pera, May mga iba, ang prod, mga, dance group, papunta ng abroad, merong, domestic at saka international, Yung iba, ginagamit sa mga showbiz. Kasi yung mga ganyan, meron talagang parang, sila kumbaga sa manok, para silang may poultry. Parang gano'n, Nag-aalaga sila ng mga babae para i-build up nila, Siyempre, ang pag-aalaga sa mga babae, may mga overhead din, Kumbaga magastos,
pakikis mo yung balat niyan, matatabusin mo ilong niyan, Patawa ako, sorry. niyan. Oo, kasi may maganda, pero kulang sa dibdib. Pinaiineksunan niyan. Ganun eh. Pinaayos talaga, no? Meron kasing babae na true experience ko as criminal investigator. Okay. Na-encounter ko talaga yan na maraming ganyan. At sa totoo lang, kahit na nung nasa PIDEA, na-encounter din namin yan dahil nga yung iba nagagamit as drug mule. Kaya may mga reported na personalities or group or entity na nag-engage sa ganyan. Yung mga babae nila, pinasisikat at ito ikinakasa sa mga businessman At sa mga politiko. Oo. Depende mas nagkakaroon ng pangalan yung babae o yung grupo, tumataas yung yung presyo. Tumataas yan. Basta nagkakaroon ng pangalan, tumataas. Kasi ang babae makikita mo wala naman trabaho pero can afford siya magkaroon ng kotse, cellphone, yung mga high-end na cellphone, pati kondo, diba? Wala naman trabaho. Ang ang buhay lang niya magsayaw o kumanta, diba? Oo. So kung titignan mo kung magkasagawa ka ng background investigation, talagang una nakasama-sama yan, later on hihiwalay na yan, nakakondo na siya, may nagpo-provide na, kaya na, can afford na siya. Saan kinukuha yung perang ginagastos? Kaya may mga identified kami na mga handler niyan, May mga nahuli kayo noon. Hindi nahuhuli, Identified. Meron kasi na hindi sinasadya, masasagasaan, hindi course of ng surveillance Mahagit nyo, sino itong kasama na ito, ganyan, ganito, sa grupo ng ganito yan. Parang female o boy band o boy dance group, gano'n Okay. May guys mo kasi Dance group. sing and dance, gano'n, Okay. Yung iba dyan, bakla, ang mga hindi naman sana, wala tayong inaano sa Wala tayong discriminate. Kasi ako, Jay, pwede mo natatanong, bakla po ako. Oo. Yun ang isa dun sa, may mga kami nahagip na mga ganyang issues, kaya lang hindi namin pinapatos dahil nga hindi sakop nung namin ang trabaho sa drugs lang kasi kami. Yung pero nahagip namin yan. Huwag lang talaga lilinya as drug mule, talagang makukuha namin. Pero kagaya halos yung pattern na yan, nasundan ko mula nung pulis ako Okay. Kagaya dyan sa Makati, Makati area, malapit sa Cartimar, may mga isang dyan, na apartment, talagang nandun lang yung mga babae, pero makikita mo, talagang pag nagkaroon na ng mga customer yan, tumataas na rin yung kanyang, yung kanyang lifestyle. Kasi, tinignan mo, lalo noon, yung cellphone na lang sa iPhone. Ang iPhone, magkano? Mga 70,000, ganito, di ba? 100 plus, di ba? Well, So, yun saan kukuha ng pamilya? yung sa akin kasi, alam mo, hindi naman tayo, what you call it, or not naive, na hindi natin malaman. Actually, bago pa tayo pinanganak, nangyayari na yan, yung mga ganyang mga jugawan. Pero ang punto ko, na gustong erase sa'yo, na yung expose ko, mismo ang mga kongresista, ang nagdadala ng mga kababayan, at yung PSG po, na nagsulat sa akin, na nag-text sa akin, na overwork daw sila, overfatigue, lahat, yung mga maltreatment sa kanila ng gobyerno, na madaling araw, pulboronic ang gobyernong ito, at nagsutsuk-tsakan pa, or nagsiswing, swing, nag-iba-iba ng partner. Yung mga tao na ito yung kanilang ginagawa, na hindi sila sa politika, bahala na yung mga polis sa kanilang manghuli. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, sir, yung gusto kong sabihin sa taong bayan, na mismong sa loob ng Malacanang, ayon sa ating source, may mga pulboronic, inuman, jugjugan, o torjakan, tsuktsakan, whatever, kung anong word mo, wala namang problema yung makapag-tsuktsakan. Aminin naman natin, di ba? Masaya makapag-tsuktsakan. I mean, malahit lang natin yung usapan. Walang masama yan kasi lahat naman tayo ay bunga ng ganyang, yan yung tinatawag na biological needs, Yes. Mga legal, tama pa naman natin. Pero ang natin dito, nakita ko na yung gusto mong point out,
Ano yung liability? Yun, Ano tayo? tatanong ko sa'yo. Ano yung liability ng mga tao na involved dito, no? Lalo na doon sa mga nagdadala o pumapayag. Meron ba silang liability? Meron. Ito yung tinatawag na qualified trafficking. High crime, right? High crime. Ito, grave offense yung dito. Yan yung ito yung gusto kong kumbaga sa tumbukin. meron kasi tayong tinatawag na trafficking in persons. Kumbaga sa ito yung dun sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, ito yung Republic Act 9208, or yung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Mas pinabigat pa. So, dito, yung mga involved dyan, halimbawa, manager, o talent manager, na nag-engage ka dun sa pagbubugaw dun sa iyong mga alaga, talaga non-bailable offense yan, Non-bailable pala yan. Oo, ito yung sinasabi dun sa Section 4 ng 9208. Mas pinalakas pa nung Section 6 ng RA 10364. Yan yung ito yung ginawa ng qualified trafficking. Kung bakit ano pa itong mga nakapaloob dito. Recruitment, hiring, offering, transferring, harboring, or receiving any person for the purpose of prostitution, pornography, sexual exploitation under the pretext of domestic or overseas employment or apprenticeship. Maraming ganyan. Halimbawa, ikaw yung opisyalis ka sa isang institution, government institution ka, napaka-influensya mo halimbawa, ngayon, nagregalo ka o nagano ka ng mga babae. O sige, sagot ko babae. Lahat ng babae. O yung mga lalaki. O sagot ko, yung mga dyan, yung mga babae, sagot ko lalaki ninyo. Di ba? Magasabi, syempre, papayag pa yung mga dyan na lalaki lang ang magbe-benefit. Syempre, yung mga babae, aasa rin yan. Lalo na yung mga nasa ibang, ibang asarian. Di ba? Ganun eh. Basta, ang dyan, bakit pinapayagan? Meron ba silang liability? Sa ganyan, meron. Ngayon, hindi man sila maparusahan o hindi man sila mapailan ang kaso, pwede silang pailan ng mga concerned citizen or any person. Kasi kunyari ako na-witness ko yung isang... Oo, kung meron kang sabi nga, kung sino ba pwede mag-file ng complaint, yung mismo na-traffic, yung traffic person. Yung nag-trafficking or yung asawa niya, or yung kanyang magulang, o yung guardian, or yung kapatid, or yung kanyang mga anak, or any person who has personal knowledge of the offense. Yan. Kung baga sa, kahit na, halimbawa, sa isang institution, hindi naman ikaw yung kasama rin sa manager, o hindi ikaw supervisor, pero janitor ka, na witness mo, the personal knowledge ka, pwede ka maging complainant. Ganun pala yun. Oo. So, naka-witness pala ako. Well, ako kasi, puting asang yung nagsabi sa akin. So, dyan pala sa Pilipinas, lalo na sa Kongreso at sa Malacanang, kung nakikita nyo na si swing-swing yung mga bangag, diba? Janitor ka lang, pwede pala mag-file ng gano'n. Yes, oo. Yun lang yung malungkot. Kasi, JM, ang pinapakita natin dito, kung gaano na kasi kasalamak yung gobyerno nating bangag. Imagine ninyo, bago pa po tayo magkakilala, bago ko pa na-expose yung dokumento na nakarating sa akin, na kayo yung pumirma, eto na yung topic ko na mismo ang mga kongresista, ayon sa ating sir, si Sandro Marcos mismo ay nagdadala ng mga kababaihan na nireregalo nga dito sa sa mga kapwa niya senador at dinadala pa sa kondominium, binibigyan pa ng kondominium. Yan po yung nakarating sa ating putingan. Imagine mo mula sa anak at isa pang anak na nagpupulburon din ni Marcos Jr. na sumisingot din. Di ba yung nagawakwak? Yes. Nagawakwak? Kasi meron kasing nagtitid sa akin, nakapit-bahay nila sa wakwak. Wow. Ano to ba? Ano to current ito? Nagsisid sa iyo? Yes. Oo. Oh my Meron God. kasi akong, nagawakwak daw, kapit-bahay. Ano to? Yung nagpuna gaganon? Yes. Yeah. Okay. So, actually, doon pa lang, nung nasa Pilipinas ako, talagang nakakausap ko itong isang anak ni Marcos Jr. na sabog talaga yung itsura niya. Kaya doon pa lang nung moment na yun, sabi ko, ano ba to? Bangag ba to? But anyway, baka same anak, no? Ano ba to? Getting gay, no? Bago ko mag-isip, getting gay. Kaya, nakita sa akin yung litrato, pinadala sa akin eh. Baka naman, JM, baka naman. Baka naman. But anyway, grabe nga mga kababayan,
Saan patutungo ang bayan natin kung mismo ang anak ng presidente, anak ng first lady sangkot sa smuggling, kidnapping, pagpapanalo ng mga loan bettors, mismo nagpupulburon din, nagbubugaw ng mga kababaihan. Bahay ko, Ano sabi? dati anak niyan, sa kondo sa Wakwak. Mukha rin bangar. Mukha rin bangag. Kaya nga, alam mo, talagang grabe yung issue dito, human trafficking, smuggling, kidnapping. Kinuha na nilang lahat. Wala silang pinalagpas. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.